Anthony Davis at sinayang na trade ng Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Nasa pang-11 seed na nga ang Lakers sa Western Conference na may record na 19 wins at 21 losses. Ito ay matapos na naman silang matalo kahapon laban nga ito sa Utah Jazz. Nagtapos nga ang score sa 132-125. Nasa naging post-game interview naman ni Anthony Davis, ay inako nga nito ang responsibilidad sa kanilang pagkatalo, na dahil nga daw ito sa kanya lalo at hindi niya nga daw ginawa ang trabaho niya kahapon. Na nag-struggle nga si Anthony Davis sa kanyang shooting, na bagamat nakagawa ito ng triple-double na may 15 points, 15 rebounds at 11 assists, 1 steal at 4 blocks. Na 5 out of 20 naman ito pagdating sa field. Kaya inako na ni Anthony Davis ang naging pagkatalo ng kanilang kupunan. Lalo at kinulang ang opensa ni Davis laban sa balance na team ng Utah Jazz. Pero mga idol, hindi naman talaga dapat sisihin ni Davis ang kanyang sarili. Lalo at wala din ang kanyang kaduho na si LeBron James dahil sa ankle injury. Isa pa ay malakas din na team ang Utah Jazz at tinalo nga nila ang mga kupunan ng Dallas Sixers, Bucks at Denver Nuggets. Pero nag-step up naman kahapon itong si D'Angelo Russell. Nagumawa nga ito ng 39 points, 3 rebounds, 8 assists, 1 steal at 2 blocks. Na so far ay ito ang best game ni D'Angelo Russell ngayong season. Ang problema kasi ng Lakers mga idol ay ang kanilang depensa. Na sa 4 sa huling 5 laro ng Lakers ay hinayaan lang nila ang kanilang mga kalaban na makascore ng nasa 125 mark. Na hindi nga daw mananalo ang Lakers kapag pinapabayaan nila ang kanilang mga kalaban na makascore ng ganito. Maganda naman ang naging pagsisimula ng Lakers ngayong season dahil sa kanilang depensa. Pero ito nga yung nagiging problema nila sa ngayon. Na ganun nga din pagdating sa kanilang opensa. Na meron nga lang silang offensive rating na 112 ngayong season at nasa rank 23 nga sila sa NBA. Isa pa ay nakakuha ang Utah Jazz kahapon ng 23 points dahil sa mga turnovers ng Lakers. At ang masaklap pa nito ay hinayaan nila ang Utah Jazz na makascore sa fast break ng 27 points. Talo nga rin kanina ang Lakers pagdating sa rebound 52-40 para sa Utah Jazz. 13 offensive rebounds nga ang nakuha dito ng Jazz. Kaya kung sa mga aspetong ito ay hindi magawa ng Lakers na mag-improve at manalo, ay talagang mahihirapan sila sa kanilang mga makakalaban. Na para pa nga kay Anthony Davis ay ang mga sarili lang naman daw nila ang kanilang pinapahirapan. Lalo na sa kanilang turnovers, poor of execution at lack of attention sa mga details. Na yan daw ang mga dahilan kung bakit sila natatalo. Bakit hindi nga daw nila ito baguhin para sila ay makakuha ng panalo? Lalo at pinatunayan na nila ngayong season na kayang-kaya nila itong magawa. Kaya tingnan natin mga idol sa next game ng Lakers laban sa OKC Thunder. Kung mag-i-improve na ba ang Lakers especially na sa kanilang depensa. Samantalang iniisip naman ng mga NBA fans na malaking pagkakamali daw ang ginawa ng Lakers. Ito nga ay nang hindi nila tinanggap ang trade package para kay Kyrie Irving na gusto sana ng Brooklyn Nets. Ayon kasi sa report ay hinihingi nga daw ng Brooklyn sa Lakers ay itong sila Russell Westbrook, Austin Reeves, Max Christie at ang 2027 at 2029 first round pick. At marami pang ang pick swaps. Pero tinanggihan nga ito ng Lakers hanggang sa i-trade si Kyrie ng may-ari ng Brooklyn Nets papuntang Dallas Mavericks. Na iniisip nga ng mga NBA fans na dapat daw at ginawa ng Lakers ang nasabing trade kay Kyrie. Na kung titingnan nga daw ang naging performance ni Kyrie laban sa New York Knicks ay panalo daw sana dito ang Lakers. Na kung saan ay nakagawa lang naman si Kyrie ng 44 points, 10 assists at may kasama pang 6 na 3-pointers. Kung sakali kasing nakuha ng Lakers si Kyrie mga idol, ay hindi na sila mahihirapan pa sa kanilang opensa. Lalo at isa pang mahusay na ball handler si Kyrie. Sa ngayon kasi ay nahihirapan ang Los Angeles Lakers na makasabay sa mga offensive team. Ibig sabihin mga idol ay yung mga kupunan na matataas gumawa ng score kada laro. Hindi nga makasabay ang Lakers lalo at sila LeBron at Davis lang naman ang kalimitan malaki ang score para sa Lakers. Na inconsistent pa ang iba nilang players sa kanilang performance katulad na lang ni D'Angelo Russell. Na nag-e-struggle nga ito sa mga nakaraang laro ng Lakers pero kahapon ay nakagawa ito ng 39 points. Kung si Kyrie kasi ang kinuha ng Lakers ay panigurado na merong 24 points, 5 rebounds at 5 assists or game ang Lakers. Na ito nga ang average ni Kyrie ngayong season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Dapat nga bang ibinigay ng Lakers ang hinihingi ng Brooklyn Nets para makuha sana si Kyrie Irving? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.